ano ko lang doon, naka-design sa sinagawa, hindi po ano to, hindi po 30, tatlong one, nagawa namin siya ng platform doon sa kabila. Saan nga lang alinis ito yung baba column, ang size po niyan is and then pagka na okay talaga, no? Ito na yung mga ties para rin nakatayo na rin yung mga poste. Ang poste namin dito mga boss, 20 by ito dito. And tapos yan po yung mga wall na install na ito kalan, mga naiwan na ano, papa-ocular ko to, one of these days i-block basta ako pinisan ng finish na. Good morning, ewan ba sa another day, another build. So for today's video, update po tayo sa private villa project. And then pagkatapos natin dito sa Pampanga, diretso po tayo ng Bulacan. So update din po tayo sa project sa Bulacan, sa Pandi Bulacan, sa project na critical. Ayan, critical po itong project na to, delay. So ang magandang balita mga boss, yun, dumating na po or na-deliver na o na-pick up pala, hindi pala na-deliver, pinick up na po namin yung pong mga na-delay na materyales na gagamitin natin o ginagamit natin sa project, yung pong AAC block. So ayan, nandito na po or na-deliver na. Ayan. So silipin po natin ang dalawang proyekto sa private villa project dyan sa Bacolor, Pampanga, and then sa Bulacan. So ang gagamitin natin ngayon, ito munang ating big bike, Z9, si Zengi. Yung pong pickup, schedule po siya ngayon pa PMS or change oil. So yung anak ko na po magdadala sa sa Nissan San Fernando, siya na po mag sa kasa, papa PMS. So yan, tara, let's go. Ayan mga boss, nandito na tayo dito po sa private villa project. Ayan, nakakatayo na sila ng mga poste. Ayan, grabe yung poste namin mga boss. 10 ay 16mm po yung ano yan, yung kanyang pinaka main bar. 16mm 3 6 tapos 4 sa gitna, so 10 po yan. And ito po kasing building na to mga boss, nasa ano po ito, parang third floor na siya, yung pinaka taas, roof deck, kaya yung po design ng column niya is ganyan kalaki. Ang size pala niyan is 20 by 40. Ayan, 20 cm by 40 cm. Sa inches naman nasa ano yan,
8 by 16 inches. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo po yan. Ayan. Tapos sa building A, building B, dun sa may kubo na yan. Pagka po lilipat po namin kubo na to dun sa kabila. Sa kabila dun. So pagka nalipat na yan, so pwede nang ring i-layout yung building B. Ayan. Dito ano po to? Third floor siya, kaya po kanyang kalaki yung mga column niya. Ayan, para hindi siya guguho. Ayan, trending po, or balitang balita po yung gumuhong building sa dito pa naman sa Pampanga, sa May Angeles. Ang ano ko lang doon, mako-comment ko lang doon mga boss, nakita ko yung structure nung building. Ano siya, siyam na palapag. So yung kanyang pinaka pundasyon is sa aking palagay maliit, hindi po nakadesign dun sa siyam na palapag na gusali, kaya po gumuho yun. So hindi ko alam kung tama yung permit na in-apply doon. Kung yung permit na in-apply doon is hanggang siyam na palapag, so merong pagkakamali doon sa design nung gusali na yon. So yun, ito sure po ito, dahil dumaan po sa professional itong ating ginagawa. Hindi po lang hula-hula lang, hindi po. Dumaan po sa architect yan, silent seal ng engineer, so dumaan din sa building permit. So legal po itong ating ginagawa. Ayan po yung mga poste, lalaki. 10 pong 16 mm. Yan, tulad na sabi ko kanina, size po niyan 20 by 40 ang size ng poste na yan. Check natin sa plano. Ito yung mga column schedule. Ay, 30 by 40 pala. Ayan, nagkamali pa ako. Ayan po, 30 by 40. Yan po yung sa ilalim. So sa taas, baka sa taas magre-reduce na po kami. For example sa third floor, so ma-reduce na po yan. Importante lang matibay po yung pinaka pundasyon. Parang ding tao yan. Ang buto ng tao parang yung bakal. So yan po yung nagdadala sa niya, sa tatag niya, buto. Ayan. Ito yung tinatayo namin, itong 30 by 40 na to. Tapos yung iba, yun nga, tulad sabi ko, sa taas may reduce na tayo sa taas. Ayan, second floor level turok niya. Bale tatlong 1, 2 3. Bale yan pala to, 4 na klase yung mga column. Second floor level, tsaka sa footing level to second floor level. Ayan. Kaya sure po yan, hindi guguho katulad ng nangyari sa Angeles, Pampanga. Yung siyam na palapag na mahina po yung pundasyon, yung kaya po bumigay yun. Ayan, itong kubo na to i-relocate namin to. Medyo challenging nga lang to, dahil ang gusto ni owner mga boss, mas mataas pa rito yung papatungan niya doon, kung saan gagawa namin siya ng platform doon sa kabila. At least mga 2.1 yung pinaka ibaba ng beam, so tataas siya. Nangulam na rin balatong suwam. Marunong maglutong suwam? Chamba lang. Di ba sa Bisaya hindi naman nagsuswam? Wala. Hindi kinakain sa Bisaya yun, no? Kinakain rin. Sinuswam nyo? Bihira lang. Swam. Dinulay na mais. Silipin natin yung sa kabila, yung silipatan nitong kubo. Pinagawa ko na rin para pumailipat namin to. Ito yung medyo challenging pagka nilipat namin. Dito po pinalalagay ni owner. Yan, shoutout kay Ma'am Pamela tsaka kay Sir Randy. Siya po yung owner. Ayan. 2.1 ha. Sino may level ta?
boss. Itong gate. Ay, di boss. Saan yung level ng gate dyan? Sa baba. Anong gar? Ayos ka lang gar? Okay lang. Hindi ba umuulan dito? Ay, sandali lang. Ha? Sandali lang. Nandito ang level ng itong kaya nito. Level ito, 1 meter ito gilid. Tapos Tayo, gulis sa Megan. Gulis sa ilalim. Ano na boss? Gulis ito yung baba. 1 meter. Yung baba. Tatampakan pa yan. Yung level ng gate. Ayan, tapos 2.1 ah. Lalim ng beam. 110. Yung pa lang. Pero taas na. Tapos alas 2.4 po yan. Sa taas ng slab. So tawagin natin si Superman pagkain natin yung kubo. No, Gar. Kailangan natin si Superman. Hindi mo na pala maabot. Hindi tatambakan pa to. Baka pa naman yan agad ito. Ayan yung level nyo no. Mababa to eh. Ayan, kinuha natin yung level nung ilalim ng gate na yon. Para pagka tatambakan niya mga boss at least siya. Taas pa siya. Tignan natin. Yung poste niya tapos beam. Tapos slab po yan. Diyan po papatong yung kubo. Sulat na yung pang forma. Forman yun eh. Hindi lang kaya. Bold beam mo ka no. Kain tayo. Wow. So ayan mga boss, tapos na po kami mag-lunch. Tapos alauna na rin, back to work. Ayan, dalawa na lang yung tinatayo nila dito. Isa dito dalawa dito sa gilid. Ayun na yung yung kanyang pinaka-column. And then pagka nabusan tayo beam. Tapos paangat na tayo. Tapos ito, ano ko na. Ayun modern na ako ng mga materials na gagamitin dun sa sa Isla Bandon. Yan yung mga bakal. So yan mga boss, prepare na tayo para sa naman tayo, Bulacan project. Ayan mga boss, nandito na tayo sa sa Bulacan project.
Yan, dumating na po yung AAC. Ito yung number 5. So nakapaglagay na sila dito nung Saturday po na pick up. Number 5 po yan. Yan, kompleto na. Nandito yung mga iba. Nag-start na sila maglagay. Ito, ang dami. Nasa ano po ito? Kulang 2,000. Ayun pa. Ayun, nakapag-install na sila. Magkaka-wall na. Size pala ng poste namin dito mga boss, 20 by 40. 20 by 40 po yan. Dito wall po rito yan, AAC block. Ito dito. Ayun pa yung iba. Kompleto na. Ayan, delay na po itong project na to. Start namin ito yung nagkakamali November, December, January, February, March, April, May. 6 months na po siya. Sa kung tutusin, dapat itong project na ito mga boss, patapos na to. Kung ano lang talaga, kung na-deliver lang na mas maaga itong AAC block, halos 2 months. 2 months po yung tinagal nito. 2 buwan. Ayan, at least nandito na to. Ito yung master bedroom, walk-in closet, then yung toilet and bath niya dun. At tapos yan po yung mga wall na install ng AAC block pa. Ganon din dito. Diyan sa taas dyan, AAC block. So marami pa po tayong installan. Kasi ito na yung lababo niya. Buhos na rin. Ayan, meron siyang nook. Tapos lababo dito sa taas. Ayan. Yung lababo. So possible doon yung kanyang kitchens. Ay yung kanyang countertop na tawag dito, kalan. Tapos dito refrigerator. And then ito yung kanyang pantry yata ito, kung ganun kakamali. Itong area na to sa CR. Ayan, AAC din po dito yan. So diretso na CR po ito. Break. Alas 3 na. Halos yung biyahe halos yung biyahe natin simula Bacolor, Pampanga hanggang dito sa Bulacan, sa Pandi. Alas 1 oras po yung biyahe ko. Dumaan ako sa NLEX. Easy block. Ayan mga boss, baka this week mabilis naman pong ilagay yung AAC na yan. Makakapag-walling na tayo. Sa wakas dumating din. Ayan. So hindi dito sa may loft. And dito railing na lang po ito. Kung ano po yung design nitong kanyang railing dito sa kanyang stair, ganun din dito. Ayun, ganda niya. Tapos yun yung sunken. So pagkatapos po ito, maganda to. Tapos dito yung TV console. Possible po dyan po ilalagay yan. Ano po kasi yan, main door doon sa area na yan. Doon yung main door. Ang size pala ng main door ni gusto ni Kuya Jojo dito is 4.5 feet by 9 feet. So oversize po siya. Oversize, tapos yung gusto nilang hinges dyan, pivot hinges. Ang hinges na lalagay natin sa kanya main door. And then dito, ito na yung roof deck. And dito yata yung access, kung di ako nagkakamali. Yan, dito po. Tapos mayroon lababo dyan. And ito, open space na to. Napakaluwang po nito. Halos nasa 116 square meter yata to. Kung di ako nagkakamali sa aking computation dito sa
open space dito or roof deck. Ayan. So ganun din dyan, i-AC din dyan mga boss. Ay mga naiwan na ano na yan na hindi pa nalagyan ng wall, i-AC po yan. Kung tutusin dapat yun nga, sa panahon na to, sa 6 months na pag build namin dito, malamang po patapos na to. Pintor na lang ang kung alos maraming gagawin dito. Ayan, kung nagdire-diretso lang sana yung pagano na materyales, yung AAC block. Nagka-problema tayo sa supplier na na-contact natin. Ayan. So ito, papa-ocular ko to. One of these days pagka po medyo libre-libre na, ang gusto ni client dito mga boss is asphalt membrane yung pong gagamiting waterproofing dito. Pero papaano ko muna natin, papa-estimate muna natin kung magkano yung price. Ayan, marami po kami nilagay na dyan, floor drain. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, then 6. Ganoon dito para sa downspout. Ayan, ganoon din doon sa ilalim na dadaan yan. Ayan. Sa wakas dumating din. Halos nasa 700,000, 770 yata yan ang AC na yan. Hindi pa po kasama yung doon, yung pag pick up dahil nagrent pa kami ng ng truck. Tsaka yung isang sasakyan, yung tama raw, yun po yung pinanghakot. Halos 2 araw din nilang hinakot yan. Nasa 2,000 mahigit. Sa palagay ko sobra yun. Much better naman, or mas maganda naman po sumobra kaysa kumulang. Baka pagka kumulang mahirapan na naman tayong kumuha or bumili. So napakahirap pagka kung nagbabala kayong magpalagay ng AAC. So mas mabuti or mas better na na maaga pa lang siguro nyo na, orderin nyo na kung magbabalak po kayong mag AAC block. So yun natin, magbalik natin sa 1 linggo, baka may wall na. Ayan. I-beam po yan. Ayan. Industrial look ang gusto ni client dito. Tapos pala itong flooring na ito mga boss, tatapping po kami dito. Magiging po yan, cement finish lang, wala siyang tiles. Cement finish. Kaya medyo makapal pa yung tatapping namin dito. Halos nasa 3 to 4 inches pa ang papatong dyan sa flooring na yan. Ayun na. Sa linggo siguro pagbalik natin, baka pwede nang magano dito, mag skim coat. Ayan, ready ko na rin yung skim coat. Ang kagandaan dito sa AAC mga boss, ano po siya tawag dito, hindi na po siya paplatadahan. So direct ang na to, skim coat. Ang finish pala nito is stucco finish, cement finish lang po yan, wala na pong pintura. So mabilis lang po siya. So siguro ang gagawin namin dito, medyo may kamahalan po kasing stucco. I-apply muna namin ng first coating na ordinary yung skim coat. Muna, tapos yung stucco para hindi masyadong magastos sa stucco. Yung cement finish tulad dito, kung apply natin kaagad yung stucco dito, so malamang mga 3 coats ang kailangan nito para kuminis. So i-first coat muna natin ng skim coat na ordinary, yung ginagamit natin, yung Bostik, matibay din naman po yun. Pagka tumigas yung parang semento. So ayan, tapos doon natin i-final yung stucco, and then lalagyan ng sealer po yun. So abangan nyo po yung kabuuan nitong project na to. 2.4 yung kanyang mga pintuan. Ayan mga boss, iwanan natin sila. So okay na po, dumating na ang AAC. So continue lang nila hanggang makompleto na po yung ating wall. Then doon na tayo makapag
ceiling, and then pwede na mag skim coat. So yun, let's go.